Magsisimula ang karera ngayon sa isang 1200-meter race. Gagamitin natin ngayon sa pag-a-analyze ng mga karera ang iba't ibang programa ng Horse Racing Philippines. Nakikita mo ngayon ang Morning Line na isa sa mga paboritong programa ng aming mga tagatangkilik. Ang naka-highlight ng pula na si Pendant ang pang-primerang pili at ang asul na si Silver Lining naman ang pangalawa. Sa palagay ko ay hindi na nalalayo sa dalawang ito ang mananalo sa karerang ito. Ang Race 2 ay isang 1200-meter race na naman at meron ditong 8 magtutunggali. Nakikita mo ngayon sa iyong screen ang posibleng mga mauunang 3 kabayo sa unang yugto ng karera. Ito ay sinaiikot lang sa Auirse at Sheltex Magic. Sa column o hanay ng class ay makikita mo kung sino-sino ang may mga nakalaban na mas mataas ang grupo sa kasalukuyang tatakbuhin na grupo. Ito ay sinaiikot lang, Sheltex Magic, Kung Fu Karatu at Love Radio. Ang mga ito ay madali mong mapapansin sapagkat nakasulat sa kulay green na letra. Mag-analyze tayo ng Race 2 gamit naman ang Paceline. Ang Paceline ay mabibili rin sa Horse Racing Philippines Facebook page sa halagang 15 pesos lamang. Ito ay may huling 6 na takbo ng bawat kabayo at makikita ninyo dito ang quarter times ng bawat kalahok at hindi ng winning horse, lamang gaya ng nakikita ninyo sa ibang programa na may kaparehong format. Sa bandang kanang dula na nakasulat sa pulang letra ay ang converted time, kaya mas madali ang pagre-review kahit ang mga takbo ay galing sa iba-ibang distansya, barrier o vicious run lamang. Pero ang pinakamagandang feature ng Paceline ay ang score. Mas mataas ang score ay mas malaki ang panalo. Sa Paceline, si iikot lang ang may pinakamataas na score na 91.4 at si Sauirse na 91.4 din ang score. Kaya sa Race 2 ang aking mga pili ay si iikot lang at Sauirse. Gamitin naman natin ang Pace Analyzer sa pag-analyze ng Race 3. Nakikita din dito ang posibleng mga mauuna sa largahan at ang mga kabayong nasa hulihan. Ang mga columns na nakikita mo ay ang running style, EYRI, early pace, sustained pace, FPR o finish position rating at best time. Tulad ng Paceline, ang Pace Analyzer ay mayroon din scoring system at ito ay ang PR o performance rating. Naka-highlight ng green ang mga letra kapag ang statistic ng kabayo ay within average o above average kumpara sa ibang kalahok. Ang aking unang pili dito ay ang numero 5 na si Cash is King. Kitang-kita ninyo na gumuhit ng green ang lahat ng columns niya at mayroon din siyang PR o performance rating na 91.9. Si Cash is King ay sasama sa harapan kaya kukuha pa tayo ng isa na manggagaling naman sa likuran. Ang pangalawang pili ko ay si El Mundo na nasa numero 3. Mas mataas ang performance rating niya kesa kay Sundance. Kaya ang pili ko dito sa Race 3 ay ang numero 5 na Cash is King at ang numero 3 na El Mundo. May 5 programa sa karera ng HRP or Horse Racing Philippines. Mula sa 20 pesos lamang na Pace Analyzer at ang pinaka-entry level lamang na Speed and Stamina sa halagang 10 pesos lang. Ang payment ay via GCash at ipinapadala din ang programa sa pamamagitan ng Facebook Messenger o email. Kung gusto mong mag-avail ay pumunta lamang sa link na nakikita mo sa ibaba, mag-send ng private message at madali namin kayong mapagseserbisyuhan. Gamitin naman natin ang time card sa pag-analyze ng Race 4. Unang pili ko na dito ang numero 1 na Heritage na naka-highlight ng red. Ang time card ay puno ng impormasyon para sa mabilisang pag-review ng karera. Ang bandang itaas ay ang last run at sa bandang ibaba ay ang best run. Nakalagay ang converted time para hindi ka mahirapan magkumpara ng kanilang mga performances. Ang payo ko ay gamitin ninyo at basahin mabuti ang mga data na nakalagay sa aming mga programa. Ang mga tips po na nakikita ninyo sa mga programa ng HRP ay computer-generated. Ang aking pangalawang pili dito ay ang numero 4 na signature move. Bagamat si Tokyo Rumba ang pangalawang pili ng time card dahil ito ay naka-highlight ng blue,
Ay mas papaboran ko dito ang signature move dahil sa mas maganda ang kanyang last run na 76.9 seconds kumapara sa 77.5 seconds ni Tokyo Rumba. Isa pa ay dahil sa 0% ang Jockey Trainer Combo o JTC ni Ab Serios kumpara sa 10% JTC ni RM Adona. Gamitin natin ulit ang time card sa pag-analyze ng Race 5. Ang Race 5 ay tatakbuhin sa distansyang 1,400 meters. Kukunin ko pang primera dito ang numero 6 na si Mabuhay. Mapapansin na pula ang letra ng kanyang huling takbo na 1 minute and 28.3 seconds. Ito ay pula kapag converted time. Ang huling tinakbo ni Mabuhay ay 1,200 meters lamang. Pangalawang pili ko dito ay ang VG na nasa numero 5. Napupusuan ko ito dahil ang kanyang last run 1 minute 29.7 seconds ay nagawa sa mas mataas na grupo. Speed and stamina ang gagamitin natin sa pag-analyze ng Race 6. Ito ang pinaka-popular na racing guide ng Horse Racing Philippines dahil sa magaganda ang tips algorithm nito at madali pang basahin dahil ang speed at stamina ay nakikita sa anyo ng bar graph. Kitang-kita dito na mauuna ang numero 2 at numero 3. Gaya ng nasabi ko, magaling mag-tip ang speed and stamina. Kaya ang unang pili ko dito ay ang numero 5 na This Girl is on Fire at ang pangalawang pili ko naman ay ang numero 7 na Lucky Leah. Kung kayo ay didiin ng taya ay dito sa Race 7 kayo dumiin ng forecast o kumuha ng siguradong pangkabit sa Daily Double. Sa tingin ko ay 2-horse race lamang ito para sa numero 1 Happy Maggie at numero 9 Rise Up. Ang unang pili ko dito ay ang entry number 9 na Rise Up at pangalawang pili ko lamang ang posibleng malyamado dito na numero 1 si Happy Maggie. Nasa last race na tayo at ito ay tatakbuhin sa distansyang 1,400 meters. Unang pili ko na rin dito ang numero 1 Regal na sa tingin ko ay mahihirapan silang habulin at pangalawang pili ko dito ang posibleng makaremate ang numero 3 na si Spoiled Brat. Sana po ay makatulong ang aking mga giya sa araw na ito ng Biyernes, ika-23 ng Pebrero taong 2024. Alalahanin po na palaging mag-analyze ng mga karera gamit ang mga horse racing guides ng Horse Racing Philippines at huwag pong aasa lamang sa mga tips na ibinibigay sa inyo. Maraming salamat po at good luck sa inyong lahat.